After 88,000 kilometers, bumigay ang aking auxiliary fan motor. So, yesterday, unfortunately, naka-experience ako ng overheat dahil sa sirang auxiliary fan motor. And ang duda ko dito, ang sira nito is manifest na carbon brush. So, actually, na-confirm ko na carbon brush nga kasi nung tinry ko na itap siya or tulungan umikot yung fan, umikot naman siya. Pero yun nga, unfortunately, mabagal na yung takbo niya. So, ano ba yung mga indicator na pasira na itong auxiliary fan motor? Actually, pag carbon brush ang issue, wala eh. So, hindi siya masyadong predicted. Unlike kung ang sira niya ay bearing, yan, mapapansin niyo kumakalog-kalog na yan. Pero sa case nito kasi, hindi naman siya kumakalog. Actually, bago nangyari yon nung mga tanghali, chinek up ko pa yung auxiliary fan motor ko. Chinek up ko pa yung kotse and normal naman lahat yung takbo. Pero pagdating na nung gabi, doon na nagka-problema. Kumbaga, ayun nga, napansin ko, bago umilaw pa yung red temperature sign, nawala na yung lamig ng aircon. Actually, naaamoy ko yung aircon na parang yung kumbaga naka-blower lang pero naaamoy ko yung aircon na wala nang kumbaga parang medyo may konting amoy na yung aircon. 'Di ba pag yung tayo ay naka-aircon tas patay yung aircon, 'di ba may konting amoy? So may naamoy na akong ganon. Then tinry ko pang ilakas yung blower, sabi ko baka mahina lang yung blower. Then all of a sudden yun nag-blink na yung red temperature sign. Unfortunately, nandun ako sa pinaka-traffic na area. Doon sa Taytay yun. Traffic, nasa traffic light, tapos talagang ano. So, ang ginawa ko, para ma-survive ko muna, kasi hindi ko naman pwedeng ihinto yun doon at hindi ko rin magagawa yun doon, pinatay ko muna yung makina habang hindi pa umaandar yung buong sasakyan. Then, nung nag-go na, ayun, nag-U-turn na ako. Then, actually, may pasahero ako nun. So, nakiusap muna ako na, yun, i-end ko na muna yung trip. Huwag niya na munang bayaran. Then, mag-book na lang siya ng bago. So, yun, nag-agree naman. So, hinintay ko muna siya makasakay bago ako nag-travel. Kasi, kasi yung area na pinaghintuan ko para makasakay yung pasahero ko, hindi doon maganda gumawa kasi nga highway siya eh. So, masikip and walang magandang ilaw. So, ginawa ko, pinatay ko muna yung makina, pinalamig ko muna. Kasi ito, tip ko lang pag nakita na ninyo na nagbi-blink na yung red temperature sign or nakailaw na siya, huwag nyo nang ipipilit itakbo yan. So ako, ginawa ko, pinatay ko muna. Okay? Kumbaga, pinalamig ko muna yung makina. Then, nung naiparada ko ng maayos, pinatay ko ulit para lumamig pa yung makina. Then after that, nung malamig na yung makina, pinatay ko na lahat ng aircon and everything. So tumakbo na ako dun sa alam kong malapit na gas station or convenience store. Na tingin ko dun ko madaling magagawa kasi gabi na siya eh. Actually mga 9 PM na o 8:30 na siya. So gabing-gabi na. So wala na talagang maayos na ilaw. So yun, buti na lang may mga 500 meters away na convenience store na merong gasoline station. So pinarada ko na yung sasakyan ko doon. Then doon ko na ginawa. Luckily, meron akong dalang ganito. Actually, ine-expect ko na nabibigay talaga to kasi based doon sa mga research ko o doon sa mga napagtanungan ko, yung iba bumibigay to mga 50,000 to 60,000. So nung mga nasa 50,000 kilometers na ako, meron na ako laging daladalang ganito. Yan. Auxiliary fan motor. And halos kompleto naman ako ng tools para ma-repair to. So dala ko na rin yung tools tsaka ito. So yun. Di ginawa ko mga 1 hour, 1.5 hour. Tapos ko na. Yun. Natapos ko na siyang gawin. And so far yun. Goods na ulit. So tumatakbo na ulit yung sasakyan natin. Yun yung advantage nung alam mo kung kailan pwedeng masira. Okay? At makakabili ka na ng spare parts na pwede mo nang dala-dala. Aside dun sa may dala-dala ka na ring tools. Kasi kung wala akong dalang ganito, ipaparada ko lang to doon. At malamang sa malamang, kinabukasan ko pa magagawa. Maghahanap pa ako ng pyesa, then babalik ako, tsaka ako pala magagawa. Buti na lang, meron tayong tools, meron na rin tayong spare parts. So yun.
So, ang pinaka-suggestion ko sa inyo, no, pag nag-overheat ang sasakyan, huwag nyo ipipilit itakbo. Huwag nyo nang ilalayo. Kumbaga, kung maaari nga, pag nag-blink yan, patayin nyo na kagad. Kasi ganito yan. Pag pinilit nyong itakbo yan, na nagbi-blink yan, ang susunod na mangyayari dyan, may mapapansin na kayong uusok na dyan sa harap ng sasakyan ninyo. Kasi yung coolant, nagtatapon na siya. So, yun na yun. Pag yun naubos, yung coolant, mamamatay yung makina, doon na kayo kabahan. Yung sa akin naman kasi, nung pagka-blink, a few seconds, napatay ko kagad yung makina. So, lumamig na siya kagad. Then, nung tinakbo ko para iparada, para doon sa isang gilid, para maisakay ko yung rider, pagka hinto ko doon, pinatay ko rin kagad. Habang nagbubook siya, siguro mga 3 minutes lang naman siya nagbook, 5 minutes. Then, yun, okay na. Then, so naghintay pa ako ng mga 20 minutes para mas lumamig talaga yung makina. Then, patay na yung aircon niyan. Then, yun, takbo na ako doon sa pinakamalapit na tingin kong okay na paggagawan. Kasi syempre, kung doon kasi gagawin sa highway na yon, unfortunately, baka matowing pa ako. So, hindi safe sa akin. And, hindi natin masabi, di ba? Baka mamaya may mahulog pa mga parts, hindi ko makikita kasi nga masyadong madilim. So, yun na yung ginawa ko. No? So, normally ito kasi, yung carbon brush talaga niya ang numinipis. Lalo na sa mga city driving na kotse, like itong Vios ko, halos city driving kasi talaga to eh. So siguro kung private car kayo, aabot talaga to ng 100,000, 120,000 eh. Kung ba more on highway driving kayo, there's no doubt, kaya umabot ito 120 without issue. Pero sa akin kasi dahil babad sa traffic, so sabihin natin, mas malaki yung oras kong kinukonsume sa kalsada na naka-idle lang yung sasakyan, compared do sa highway driving na mas, sabihin natin, puro kilometers talaga yung nakukonsume niya, ito kasi babad na babad to. So, yun. Kaya medyo mas early. Actually, yung nga, sabi ko nga, kaya pag bibili kayo ng sasakyan, kailangan nagre-research din kayo, ano ba yung mga weak spot ng kotse ninyo. Yun yung isang dyan. Then, kung alam na ninyo yung mga weak spot, alam nyo na kung ilang kilometers siya bumibigay, so mas maganda na it's either palitan nyo na siya ng mas early doon, or bumili na kayong spare parts para may dala-dala na kayo. Then, syempre, kung kaya, kung alam nyo nang gawin, kung sakaling bumigay, yun na yung gagawin ninyo. Like sa akin, ngayon, ano ba yung mga spare parts ko, no? Soon, bibili na ako ng belt. Yan. So, kasi 88,000 na to. So, kailangan ko na rin siyang palitan ng belt after mga 80 to 100,000 sana. Pero, yan, isa rin sa mga bibilhin ko na, tsaka yung tensioner bearing niya, kasi magkasama naman yun. Then, siguro, water pump, mga 100,000 kilometers, bibili na rin ako niyan. Spark plug, yan. Para, in case man na magka-problema ako sa kalsada, meron akong dala-dala mga spare parts. So, yun mga paps, no? Auxiliary fan motor. So, suggestion ko sa inyo dito, pag bumigay to, okay? Bago to bumigay, normally, mapapansin ninyo, mawawala yung lamig ng aircon. After mawala ng lamig ng aircon, mga few minutes yan, mapapansin na ninyo yan, may kakaroon na ng red temperature sign. Pag nakita na ninyo yung red temperature sign, ang advice sa inyo, igilid nyo na kagad, patayin nyo yung aircon ninyo, then off yung engine. Kung safe nang iparada doon, okay na yon. Doon nyo na ipagawa. Huwag nyo na itatakbo, okay? Mas better nga, ipatowing nyo na lang kung sakali man. Pero kung talagang no choice, okay, palamigin nyo muna yung makina, mga 20 to 30 minutes, then takbo ninyo. Now, okay, sa pagtakbo niyan, siguraduhin ninyo na hindi kayo matatraffic. Kasi i-compensate ninyo yung hangin na binoblow nito dun sa nasasalubong ninyo. Okay? So yun na yung pinaka-suggestion ko sa inyo. Pero as much as possible, malapit lang sana. Okay? Then yun, pag sakali man na nag-blink or umilaw, wala, gilid nyo ulit, patayin nyo ulit. Wag na wag ninyong pipilitin siyang itakbo ng sobrang layo. Kasi, pag kumulo yung coolant niyan, at natapon, at naubos yung coolant, doon na may tatamaan yan. So, yun na yung pinaka-suggestion ko sa inyo. As much as possible, magdala kayo ng spare parts, para kung sakali man, habayin natin, hindi nyo kayang gawin, at least may spare parts kayo, maghanap lang kayo ng mekaniko na magre-rescue. Mas mabilis nilang magagawa yung sasakyan ninyo. So, yun mga paps, no? Suggestion lang naman to. Kung nagustuhan niyo yung video, pakilike na lang mga paps. Sa mga front wheel drive, okay na magdala kayo ng mga spare parts gaya ng auxiliary fan motor.